Magandang buhay! Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa ikasampung baitang. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang aralin sa kontemporaryong issue. Naway kayo makinig at matuto. Ang unang aralin para sa unang markahan ay ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. Maraming issue, hamon at suliraning kinakaharap ang ating bansa sa kasalukuyan. Ang ilan sa mga suliraning nararanasan sa bansa ay maituturing na mga kontemporaryong issue. Tingnan natin at suriin ang mga larawan. Inyong makikita ang apat na larawan. Una, ito ay tumutukoy sa terorismo. Very good. How about ang pangalawang larawan? Okay, ito ay tumutukoy sa same-sex marriage. Okay, very good. At pangatlong larawan naman ay tumutukoy sa global warming, ang issue sa ating kapaligiran. Okay? At ang pang-apat naman ay tumutukoy sa diskriminasyon ng mga kababaihan. Okay? So, ang mga suliranin inyong nakikita o ang mga isyong ito ay isa sa mga halimbawa ng kontemporaryong issue. Ano ba ang kontemporaryong issue? Okay? So, tingnan natin ang kahulugan nito. Ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, idea, opinyon, o paksa sa kahit anong larangang may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Ito ay napag-uusapan, nagiging batayan din ng debate, at may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Ang mga isyong ito ay maaaring may kaugnayan sa mga temang tulad ng lipunan, karapatang pantao, relihiyon, ekonomiya, politika, kapaligiran, edukasyon, o pananagutang pansibiko at pagkamamamayan. Tandaan, hindi lahat ng isyu ay negatibo at nagiging suliranin. May ilang isyu rin na may positibong epekto at nagkakaroon ng malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Ang ating kontemporaryong issue, ito ang mga halimbawa ng mga kontemporaryong isyong nagaganap sa ating lipunan. Halalan, terorismo, rasismo. Kung pangkalusugan naman, nandyan ang isyu ng sobrang katabaan, cancer, HIV or AIDS, at drug addiction. Kung pag-uusapan naman natin ang isyong pangkapaligiran, nandyan naman ang global warming, earthquake, typhoon, pollution, okay? At kung pangkalakalan naman, nandyan ang mga isyong export at import, online shopping, free trade, at samahang pandaigdigan. Bakit ba mahalaga ang pag-aralan ang kontemporaryong issue? Okay, makikita natin ngayon ang kahalagahan para sa mag-aaral ng kamalayan sa kontemporaryong issue sa lipunan at sa daigdig. Una, nandyan ang nalilinang ang critical na pag-iisip. Pangalawa, naiuugnay ang sarili sa issue. Pangatlo, napahahalagahan ang mga tauhan, pangyayari at issue. At ang panghuli, nahahasa ang iba't ibang kasanayan at pagpapahalaga. Sa pag-aaral ng mga kontemporaryong issue sa ating lipunan, mayroon tayong dapat batayan. At may dalawang batayan ang kontemporaryong issue. Una ay ang primarya at ang pangalawa ang sekundaryang batayan. Ano ba ang ibig sabihin ng batayang primarya? At ano naman ang ibig sabihin ng batayang sekundarya? Ang batayang primarya ay ang pinagkukunan ng impormasyon ng mga orihinal na talata ng mga pangyayari na isinulat ng mga taong nakaranas sa mga ito. Samantalang ang batayang sekundarya ay ang mga impormasyon o interpretasyon batay sa primaryang sanggunian
o ibang sekundaryang sanggunian na inilahad ng isang taong walang kinalaman sa mga pangyayaring naitala. Ano-ano ba ang mga halimbawa ng batayang primarya at batayang sekundarya? Sa batayang primarya, nandyan ang dokumento, ulat ng saksi, larawan, talambuhay, talumpati, sulat at guhit. Samantalang sa batayang sekundarya naman, nandyan ang aklat, biography, articles, komentaryo, political cartoons, encyclopedias, at mga kwentong hindi nasaksihan ang mga pangyayari. Ngayon, tutukuyin natin kung paano natin malalaman na ang isang isyu ba ay may katotohanan o opinion lamang, may pagkiling o bias, ito ba ay hinuha lang, o paglalahat at conclusion. Okay, bibigyan natin ng kahulugan ang bawat isa. Katotohanan. Ang katotohanan ay ang totoong kaganapan na pinatutunayan sa tulong ng mga aktwal na datos. Samantalang opinyon naman, ito yung mga kuro-kurong impormasyon na nagpapahiwatig ng saloobin at kaisipan ng tao tungkol sa isyu o inilahad na katotohanan. Pagkiling o bias. Pagkiling o bias ay nasusuri ang mga impormasyong may kaugnayan sa aghang panlipunan na kailangan malaman kung ito ay walang kinikilingan. Kaya ang pagkiling o bias ay nangangahulugang may kinikilingan. Okay? About ang paglalahat. Ang paglalahat ay tinatawag ding generalisasyon. Generalisasyon sa isang pangyayari o hakbang kung saan binubuo ang mga ugnayan ng hindi magkaugnay na impormasyon. At ang conclusion naman ay ang desisyong kalaman o ideyang nabuo pagkatapos ng pag-aaral ng pagkakaugnay mga mahalagang ebidensya. Okay, tingnan ang nasa larawan. Ito yung mga halimbawa ng contemporary issue sa ating bansa maging sa ibang panig ng mundo. Okay, kung ano man ang nakikita nyo sa larawan, ito'y nagaganap din sa ating bansa. Okay, tapusan natin ang ating aralin. Tingnan natin kung ikaw ba ay may natutunan. Okay, sagutan ang gawain na inyong makikita sa screen. Unang tanong. Ang COVID-19 ay naglalarawan sa isyong may kaugnayan sa blank. Okay, letter A, pang-edukasyon, B, pang-ekonomiya, C, pang-kalusugan, D, pang-kapaligiran. Isulat ang sagot sa comment section. Pangalawa, ito ay isang issue na nararanasan ng isang bansa kung saan may mga pundong nawawala. Okay, kung alam mo ang sagot, paki-comment down below. Pangatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi ipinag-uusapan sa isyong pang-edukasyon? A, CHED, B, K-12 program, C, pagbukas ng klase sa Agosto 24, D, kahirapan. Kung alam mo ang sagot, isulat mo sa comment section.